kung ano yung hinihintay nyo. Kinakailan sa paghihintay natin, maging mapayapa po tayo. Amen? Amen? Sikapin natin mamuhay ng mapayapa. Yan o. Kaya nga, mga kapatid, habang naghihintay kayo, ayan, naghihintay tayo. Una, kanino tayo naghihintay? Una, ang hinihintay natin ang pagbabalik ni Lord. Amen? Excited tayo sa bumalik. Dapat na bumalik na nga sila. Dahil itong pag-dead ito, di po ba? Amen? Hindi ka takot na takot eh. Takot mamatay. At kung natatakutan ng kamatayan, kung yung kamatayan daranasin natin, ay mapapadali. Amen? Para mamit natin ang ating Creator. Sa JC, talaga naman, pinagtatalunan ng bakuna, na ang bakuna ito, in 2 years, patay ka na. Eh, kahit bukas makalawa. Kung mamamatay ka, mamamatay ka. Di ba? May namatay na walang kadahilan-dahilan, sisihin mo. Sisihin mo dahil nagpabakuna ka, dahil gato ganyan. We are protected by the blood of Jesus. By His stripes we are healed. I declare the protection of the Lord Jesus be upon us. Amen? Yun lang yung i-declare mo sa buhay mo. Hindi po ba? At ilang bakuna may dumating sa'yo. You are protected by the blood of Jesus. Yan. Yung iba kasi ayaw maghintay eh. O, di ba? Nagmamadali. Ayan. So, nawawala ang kapayapaan sa kanila. Para tayo, bless the Lord, maghintay tayo sa magandang plano ng ating Panginoon. Sa magandang layunin ng Diyos. Huwag natin pangunahan ng Panginoon. Amen? Hindi dapat pinapangunahan ng Diyos. Maaari tayo yung nagpaplano. Maganda yung plano. Lord, ang ganda ng plano ko. This coming 2022. Yeah? Sabi ng Lord, 2023 ka. 2024 ka. Dito mo, ang sabi ng mga kawikaan, ito ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Amen? Plano tayo, okay, maganda yung plano natin, maganda. Kaya sabi doon, ang Diyos ang nagpapatupad. Hayaan natin na itimatupad sa kalooban at layunin ng Panginoon. Amen? Kahit ilang taon ka na nagpe-pray, kahit ilang dekada ka na nagpe-pray, na ipinagpe-pray mo at di pa nangyayari, hayaan mo si Lord. May mas magandang inihahanda si Lord para sa iyo. Di ba? Kapag ka ang Diyos ang maganda, the best. Amen. Di ba? Kaya kumisa sa buhay ng mga mananampalataya, sa buhay ng kanyang mga lingkod, katulad niyo, inalis muna. Amen? Ang lahat ng bagay na meron siya. Di ba ba? At ito'y pinalitan ng mas mainam. Amen? Kung minsan may inaalis ang Diyos sa atin. Di ba? Kung minsan may kinukuha ang Diyos sa atin para palitan niya ng mas the best. Amen? Kaya huwag tayo matatakot na kung ano man yung kunin ni Lord sa atin. Ano man yung hingin sa atin ni Lord. Sapagkat merong the best. The best is yet to come. Amen? Walang masama kung tayo magpaplano, Lord, sa taong ito, ganito na ako, sa taong ito, ganito na ako. Pero huwag natin kalilimutan, hintayin natin ang itinakdang pagpapatupad ng Diyos. Di ba? Kaya magpamadali. May taon, may panahong itinakda ang Diyos. Di ba? Sabi ng Proverbs chapter 3. Di ba? In everything under heaven, there is a time. No? Meron panahon sa lahat ng pagkakataon sa silong ng langit. Meron yan. Huwag natin pangunahan. Yung iba gusto kagad ng bilis. Ng kanilang pag-assess at pag-unlad. Wow. Di ba? Ano masama sa pag-unlad? Pero isama natin si Lord. Huwag natin iwan. Huwag natin pangunahan si Lord. Di ba? Kaya tignan nyo, yung mga taong naghahangad na sila'y umulad kagad. Pag hindi sila nag-success, pag hindi nangyari na nila, di ba? Ang lungkot na nila. Amen? Di ba? O, bakit? Sa sarili nila. Okay, walang masama, plano ka. Magsikasik ka. Amen? O, huwag mo sisisihin. Huwag kang maninisi kung hindi nagtatagumpay yung ginagawa mo. Kaya iba, inuunahan eh. Sinuunahan si Lord eh. Di ba? Right now na, Lord. Kung wala talaga, kasi hindi ko na kumakita dyan. Amen? Yun na. O, di ba? Bumigit pa eh, talaga naman eh. Parang yung tao yan, no? Kapag ka nangihingi tayo ng kalooban ng Diyos, di ba? Magpapasa tayo ng Word of God.
At sasabihin na, Lord, kung ano man yung maituro ko, yun ang gagawin ko. O, di ba? Hindi niya. Pipikit pa yan, ha? Lord, din ko sa'yo kung ano yung nakasulat dito yung gagawin ko. Magbukas ka, tinuro yung kamay. At si Judas ay nagpigti. So, di ba? Ito. Pero makikita po natin, sa lahat ng plano natin, we need to wait. Andaan natin yan, kailangan maghintay tayo. Kasi yung iba, pag nag-pray kayo, gusto nila, bukas meron na. Kami nga, 26 ng taong nananalangin na sariling bahay. Di ba? Pero iba si Lord ang pinoprovide niya yung pambayad ng upa Di ba? How many years? 26 years ka nangungupahan. Pero minsan hindi nagkulang si Lord para ibigay yung pang-upa. Minsan advance pa. Because the Lord will never delay. Diba? Hindi siya nahuhuli. Hindi rin siya nahuuna. Diba? Hindi ka niya uunahan. Dinatiming niya lang. Amen? Dinatiming niya lang. Kaya kung magpaplano mo tayo, hintayin natin ang katuparan ng Panginoon. Walang masama. Diba? Maghintay lamang tayo sa tamang panahon. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Di ba may kantang gano'n? Alala niyo yung mga kantahan niya yan. Di ba? Amen? Kung minsan ang sarap mo pagkulay-kulayan, ang mga pangako ng Diyos ay hindi pa nangyayari sa iyo. Bakit? Kasi tinuturuan tayo ng Diyos na maghintay. Yun ang pinakamahirap sa atin yung maghintay. Ako, totoo yun, pero na-overcome ko yun. Ang hirap maghintay. Lalo na meron kayong usapan, yung mga tropa mo. O iba yun pagka mga in love ka, nauna ka pa sa oras Di ba? Sa pinag-usapan yung iba yun. Pero yung paghihintay ka dahil meron kayong lakad, meron kayong gagawin, tapos yung tagal pa, hindi mo alam kung darating o hindi. Di ba? Ako, natas ako ng Lord dun kaya sabi ko, okay lang, sige. Basta ako maghihintay. Kaya pa ako naghihintay, dumating ka o hindi. Yeah? Okay? Matuto tayo maghintay kasi kailangan natin yung para ulan. Sa buhay natin, hindi kinakailangan fast track ang pag-unlad. Kahit sa spiritual na buhay. Amen? Kahit sa ministry sa church, walang fast track na gusto mo. Pag nagtayo ka na simbahan, gusto mo. Ganito na kagad. Pag may ministry ka, gusto mo, no. May proseso. Tandaan natin lahat ng bagay. Amen? May process ang lahat ng bagay. Even the Lord Jesus Christ, dumaan siya sa proseso. Diba? Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Hindi kagad paglitaw dito sa mundo. Tao na siya. O Kristo na siya. Amen? May prosesong pinagdaanan si Jesus. And He wait for 33 years para ma-fulfill yung plano ng Diyos na katubusan ng ating mga kasalanan. Naghintay si Jesus Christ. Ipinanganak na isang sanggol. Amen? And the age of 33, He died on the cross. Yung pangako ng Diyos na sinabi niya, and you shall call His name Jesus to save His people from their sins. Kailan nangyari yun? Nung ipinanganak na bakagad siya? Di ba, hindi pa? Naghintay pa ng 33 years. At natupad yun doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Because the Bible says, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. There is no forgiveness of sin. Kung hindi namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, and He did not rise again, kung hindi siya muling nabuhay, walang kwenta ang ginagawa natin ito. Walang kwenta ang pananampalataya natin. Walang kwenta ang paglilingkod natin. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, if you read that verse, that chapter, di po ba? Kung hindi na, paano mariresurrect ang Panginoon kung di siya mamatay? Kung di siya namatay sa krus, di ba? Hindi na kailangan mamatay muna siya sa krus para may sinasabi, resurrection. Tayo rin ganun din. Di ba? May resurrection of the body. Kaya kinakailangan maghintay tayo. Matuto tayo maghintay. Matutunan natin hintayin ang Panginoon.
Philippians 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Tingnan nyo ha. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang inyong mga kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. O, tingnan po niyo. Yung iba kasi dali-dali, gusto kagad eh. Pali-pali, di ba? Gusto nila yung pag nag-pray sila, Lord, nag-pray ako ng ano ha, bigay mo. O, di ba? Hindi ganun. Sometimes we need to wait to that answer of our prayer. Amen? Di ba? Huwag natin madaliin. Kasi hinuhubog ng Diyos. At yung ating paglawang spiritual, di ba may proseso? Amen? Hindi yung kagad, preacher ka na kagad, hindi kayo gusto mo, ikaw na kagad ang leader. Hindi pwede yun. Kinakailan dumaan ka sa proseso. Kahit sa pananalangin natin, tignan po ninyo ha, una huwag kang mababalisa sa anumang mga bagay. Ngayon sa panahon natin ito, ang daming nababalisa sa mga nangyayari. Pero ano dapat natin gawin? Amen? Sa halip, hingin natin sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Oh. Ang tao ngayon, nagpapanik buying. Ang tao ngayon, nagpapanik. Diba? Buti na lang tayo mga Kristiyano. Diba? Hindi. Bakit? Wala rin pang buying. Amen? So, kaya huwag na tayo magpanik. Sabi ng Philippians, ha? Huwag na kayong magpapanik. Huwag na kayong mababalisa. Sa lahat ng pangangailangan natin, kundi, magpasalamat na tayo sa Diyos. Amen? Pasalamatan na natin yung hinihintay natin, Lord, salamat. Itong pinagpe-pray ko na to, mangyayari to sa kalooban mo. Diba? Mangyayari yung ating mga pinagpe-pray. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso. Tignan mo ninyo. Ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong mga puso. Kung kayo man ay nababalisa, kung kayo man ay nag-aalala. Pag tayo lumapit sa Diyos, pag tayo nagtiwala sa Diyos, iingatan. Amen? Iingatan ng ating puso't pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo. Wow! Pag naghihintay tayo, payapa talaga eh. Hindi naghihintay ka, ang tagal naman. Init na ako. Kailan ba mangyayari itong aking hinihintay? Di ba? May mga ganun eh. Gusto natin, ulahan na kaagad talaga sa Lord eh. Duman tayo sa proseso na kagustuhan ng Panginoon. Diba? Lahat ng bagay yung nangyayari may proseso. Kaya huwag tayo mag-alala. Okay? Dapat natin gawin, habang naghihintay tayo, trust in the Lord. Amen? Trust in the Lord with all your heart. And lean not to your own understanding. Kasi ito, ginagamitan natin, sarili natin ginawa. Di, pray ko na yun kayo doon. Baka yun yung kasagutan. Di po ba? Amen? May mga ganun eh. Ito yung tugon ng Panginoon. Ito na. Diba? Oh. And lean not to your own understanding in all your ways. Submit or acknowledge Him. Kailang kinalanin natin siya. Lord, naghihintay ako sa iyo. Sa yung pagbabalik. Di ba? Sarap na no? Alam niyo, ito yung pinakamagandang kaganapan sa ating mga mananampalataya. No? Ito yung talagang mangyayari, yung tinatawag nating rapture. Di ba? Of the saint. Amen? Di ba ba? Yung biglang in the twinkle of an eye, wala ka na. Diba? Parang ganun eh. Napanood nyo na yung mga ganun eh. Di po ba? In all your ways, acknowledge Him or submit to Him. And He will make your path straight. Di ba? Tignan mo, kung pagka tayo yung gumawa, pag sarili natin, ginawa natin, palpak eh. Di po ba? Kaya sabi ko, nasa tao ang magpaplano, nasa Diyos ang pagpapatupad nito. Okay? Kaya i-acknowledge natin si Lord sa lahat ng ating ginagawa. Lord, tama po po ito. Lord, ito po ba yung kalooban mo? O, di ba? Let us acknowledge the Lord.
Kasi tignan mo, magiging kasiyahan mo yung mangyayari. Magiging kaligaya, magiging tagumpay mo yan. Amen? Yung mga mangyayari sa atin. Okay. We need to wait. One. Yan, no? Pagtitiwala sa Panginoon. Magtiwala, no, sa Panginoon. Kayong may paggalang sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya. Okay, hindi mga naghihintay, hindi lumalayo. Diba? Yung iba kasi pagka naghintay tapos hindi nangyari, wala na, backslide na. Layo na. Kinalimutan na si Lord. Hindi naman tinupad ni Lord yung Kanyang, yung aking hinihiling. Di po ba? Bakit kaya hindi pa tinutupad ni Lord yung hinihiling mo? Baka meron kang hindi pa nagagawa sa Lord. Kaya sabi nung, kayong mga may paggalang sa Panginoon, maghintay kayo. Okay? Ng Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya. Nang hindi kayo mapahamak. Kayo mala kayo sa Kanya. At sigurado, tatanggap kayo ng gantimpala. Amen? Di ba? Ha? And let us not grow weary, diba, of doing good. Ayan. Sa habang naghihintay tayo, huwag tayo magsasawang gumawa ng mabuti. Diba? Kasi natin, habang hintay natin si Lord. Kasi nang gusto niya eh. Sabi niya, doing good. For in due season, you will reap if you do not give up. Tingnan mo, pumunta talaga tayo kapag hindi tayo. Kaya itong taong ito, di po ba? Kahit na struggle tayo sa labas, kahit na parang ang hirap, ang ekonomiya natin ay baksak, di po ba? Kailangan ganito, kailangan ganyan. Hindi tayo magsasawa na maghintay sa Panginoon sapagkat mangyayari at pangyayari yung ating hinihintay. Di ba? Gala sabi doon, kaya huwag kayong magsasawa na gumawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya kita maghihintay ka eh. Pag nasusuko. Okay? Maghintay na. Ang pangako ng Diyos mangyayari. Patuto lamang tayo maghintay para maranasan natin ang pag-unlad na gusto ng Panginoon sa atin. Na ngayong taong ito, di po ba? Saan natin ito? Nung nakaraan, hindi, nagkagumpay na kami naranasan mo na nakaraan taon, di po ba? Nakasagsagan palalo ng pandemya, umulad ka, di po ba? Ngayon pa kaya? Amen? Na matutunan mong maghihintay sa Panginoon. Matutunan mong hintayin yung the best na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Hallelujah. Number 4, the last one. Isaiah. But they that wait upon the Lord, they shall renew their strength. Tignan mo habang naghihintay ka sa Panginoon. Di ba ba? Kaya ako na-overcome ko yun. Sabi ko, habang naghihintay ako doon sa kinainipan ko. Di ba? Palalakasin ko. Amen? Di ba ba? May mga bagay na hinihintay tayo sa Diyos. O maging ating paninintay natin. Kaya sabi ko, they that shall wait upon the Lord shall renew their strength. Tama ba? Oh. The Lord shall renew their strength. They shall mount up the wings as eagle. Okay? They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Hindi ibig sabihin yung run dito, tatakas ka o tatakbuhan mo. Yung mga bagay na hinihintay natin sa Panginoon. Amen? Hindi, inahalang tulad ko, habang naghihintay tayo sa pwede tayo tatakbo, gumagawa sa gawain, lumalakad man tayo, hindi tayo mapapagod. Amen? Kahit maglakad man tayo ng maglakad. Nung araw, uso kasi ang takalan eh. Wala namang, ngayon nga, wala na may mga sasakyan din motor sa atin. Di po ba? Oh. Praise God. Amen? Hindi na kailangan maghintay po tayo sa Panginoon. Diba? Okay. Number 4, you will become a successful. If you wait from the Lord, okay? If you seek the Lord first, you will be successful. You become a successful sa lahat ng antas ng buhay natin. Kaya, hindi na kailangan lang natin unahin lagi natin siya sa lahat
Kasi pag inuna natin siya, mararanasan natin talaga yung success. Okay? Success. Yan. Commit to the Lord whatever you do, okay? And your plan will success. Di ba? Unahin natin siya. I-commit natin, Lord, inuulit ko itong gawin ko. Siya yung pinagkakatiwala. Siya yung po iniaalay. Amen? Gagawin ko to for your glory. Gagawin ko to para sa iyo. Amen? O, tignan mo, ang plano ng Diyos sa iyo ay magtatagumpay ka. Ang mga plano mo sa buhay, magtatagumpay ka kapag inunan mo si Lord. Yan ang gusto ng Panginoon. Iuuntad ka talaga pag inunan natin siya. Secondly, sabi rito, I can do all things through Christ who strengthens me. Di ba? Amen. Nangyayari yan kapag inunan mo si Lord. Bibigyan ka ni Lord ng kalakasan para gawin ang mga bagay na gusto niyang gawin mo para sa Kanya. Sabi niya, I can do all things. Sabi ni Pablo, I can do all things through Christ. Bago niya sinabi yan, naranasan niya yung iba't ibang karanasan. Yeah? Naranasan niya mga bagay. No? Naranasan niyang maguto. Naranasan niyang mawalan. Naranasan niyang itapon sa dagat. Naranasan niyang mabilanggo. Pero sabi nito, di ba? Yung karanasan niya, na kaya niya. I can do all things through Christ who strengthening me. Pwede na sabihin niya. Kahit naghihirap ka, hirap ka ngayon, kaya mo yan. Ang hirap naman yung kaya mo yan. Yeah? Amen. Hanggang sa tayo pa ay ma-process, dumating doon sa success na gusto ng Panginoon sa atin. Dahil ang Diyos hindi naman tumitigil eh. Nagprotektahan tayo. Amen? At nagkukulang tayo. It is a matter of kung ikay nagkulang, kung ikaw ay ganito, kung hindi ka lang, as long as na ikay nagtitiwala sa Panginoon. Amen? As long as na talagang ibinibigay mo sa Panginoon. Ay pagtitiwala. Kaya sabi ng Psalms 33 verse 1, delight yourself in the Lord. And He will give you the desire of your heart. Ano gusto mo? Umunlad ka? Delight mo sarili mo sa Diyos. Di ba? Magtiwala ka sa Panginoon. Lord, Ikaw ang aking pinagtitiwala sabat Ikaw ang aking Diyos na Ikaw yung Diyos na kayang gumawa ng mga bagay na imposible mangyari sa akin. Di ba? And delight ourselves. Tiwala natin. Ilagak natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Para ano daw? Di ba? Give you the desire of your heart. What is the desire of your heart? To seek Him. Amen? Yung unahin natin siya. Yung hindi tayo magbabago sa Kanya. Yan yung mga desire natin. Handaan natin ang pagyaman natin na kung hindi kasama ang Diyos dito ay hindi tunay na kayamanan. Sapagkat ang tunay na kayamanan natin walang iba kundi ang ating Panginoon na. Di po ba? Kung ang kayamanan natin ay ang ating Panginoon na may-ari ng lahat ng kayamanan sa mundo, ikaw na pinakamayaman sa lahat. Ay sa Pablo, what shall a prophet a man? Prophet. Hindi propeta. Prophet. What shall a prophet a man? To gain the whole world, but he loses his soul. Ano ba mapala ng tao kung makamtan niya, bugyaman na sa libutan o mapapa? Bakit mapapahamak siya? Dahil wala sa kanya is Jesus. Amen? Wala sa kanya ang nagmamay-ari ng buong kayamanan ito. Kaya kung meron tayong maasabing kayamanan, unahin natin yung may-ari ng kayamanan. Yung nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Dahil kung ang uunahin lamang natin ay yung kayamanan ng mundong ito at hindi yung may-ari ng kayamanan, wala daw tayong makapala. Kung naman ito siya ng puso natin, ibigay natin sa Diyos para tayo po ay magtagumpay. Diba? Sabi niya, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your hearts. Kung araw, nangangarap lang tayo, di po ba? Pero dahil inilagak natin ang ating sarili, ang ating pagtitiwala sa Diyos, tignan po ninyo, di po ba? Hindi nagkulang ang Panginoon, He will supply. Kamakailangan, pinaliniso natin yung aircon natin. Parang hindi nyo na kasi maramdaman yung lamig.
ba? Amen. Oh, ngayon may nililinis na tayong aircon. Dati, iniisip lang natin, pinaplano lang natin. Pa-aircon lang to. Oh, di ba? May natutuwa. Kaya ginagawa lang, naghintay tayo eh. Hindi tayo nagmadali. At ginawa ng Panginoon sa kanyang perfect time. Marami pa tayong mga plano na inilalagak namin sa Panginoon. Pero naghihintay tayo. Hindi tayo nagmamadali. Praise God. Dapat din mo maging laman ng puso natin. Ito, Panginoon, ang laman ng puso ko. Naghihintay ako. Ito, Panginoon, laman ng puso ko. Inuupo na kita. Para ako iumunlad. O, di ba? Amen. The last one. Whoever can be trusted will, in a very little, can also trusted with much. No? Ang sino na pinagkatiwalaan sa maliit na bagay ay magtatagumpay sa malaking bagay. Or, pagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Eh, paano kung sa maliit na bagay lamang hindi ka pa magkatiwala? Paano mauunlad? Sabi ng Bible, di ba? Kaya nga dito, pinagkakatiwalaan ng maliit, makikita ng Diyos, hindi pinagkatiwalaan ng maliit, pamamahalaan kita. Di ba sabi doon, sa binigyan niya ng talento, 1 talento, 5 talento, 10 talento. Ang sabi ng Panginoon, sige, ikalakan niyo yan at ipagsulit. Tingnan niyo yung mga takot. No? Yung mga duwag. Hindi dahil hindi sila mapapagkatiwala, kundi talagang takot sila na ipagsulit. Takot sila na ibigay. Takot sila na magbigay sa Panginoon ang kanilang mga ibibigay. Ang ginawa, tinago na lang. Diba? Yung iba kinalakad, yung 5, yung 10, kinalakad nila. Pagbalik nila at pumarap sa Panginoon, yung namedali nila ng 10, sabi niya, Panginoon, ito po yung 10. Nagdoble ng 10. Yung 5, ganun din. Pero yung isa, natakot siya. Diba? Kung minsan, maliit lang na bagay, yung katiwala natin sa Diyos, hindi tayo katiwa-tiwala. Paano tayo pagkakatiwala ng malaking bagay? Paano tayo uunlad? Yan gusto ng Diyos, umunlad tayo. Kaya kinakailangan katiwala tayo ng Panginoon. Mapapagkatiwalaan tayo ng Panginoon sa maliit na bagay, mga kapatid. Kung sa 10% hindi ka magpagkatiwalaan ng Diyos, paano ka lang pagkakatiwalaan ng 100%? Ama? Sabi ko nga kahapon, it is the matter of value of money that we give to God. What is the value of our giving is in the heart. Amen? Kung gaano natin kalaki ang pagmamahal natin sa Diyos. Hindi ito nasusukat sa laki ng ating ibinibigay, kundi sa laki ng ating pagmamahal sa Kanya. Sa laki ng pagsunod natin sa Kanyang mga salita. Na kung binigyan tayo ng Panginoon, na kung ano meron tayo, maging katiwala tayo ng Panginoon. Sa buhay mga ito, sa pananampalataya natin, sa ministry natin, sa lahat ng mga resources natin, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Ibigay natin ang nararapat sa Panginoon para tayo ay magtagumpay, mag-success. Di ba ba? Amen? Walang masama ito sa pagtagbigay tayo sa Diyos. Hindi ba minamasama yan? Pero sa Diyos hindi. Dahil ang Diyos ay mapagbigay. Ang Diyos ay mapagtiwala sa atin. Amen? Kaya tiwalaan tayo ng trabaho, pagbutihin natin. Pagkatiwalaan tayo ng ministry, pagkatiwalaan natin. Pinagkatiwalaan tayo ng talento, pagkatiwalaan tayo. Di ba? Amen? Di ba? Karoon tayo ng puso. Sa bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos at paunlarin natin. Panginoon, binigyan mo ako ng ministry, binigyan mo ako ng talent, binigyan mo ako ng maliit, magsisimula ako sa maliit, mga kapatid. Walang nagsimula sa malaki. Kahit yung mga negosyante, tanongin niyo sila. Di ba? Tanongin niyo sila. Pinaunlad nila yan, umuunlad yan. Hindi kaya ito unlad kapag ikaw ay sinamahan ng Panginoon. Di ba? Kapag inuna mo si Lord, pag inuna mo si Lord, unahin ka rin ni Lord. Di ba? Hindi ba kasi, anong inuuna? Yung mga bagay na kailangan nila. Ba't hindi mo ba kailangan si Lord para unahin? They seek money. They seek food. They seek, di ba? Mga kailangan nila. Pero hindi nila hinahanap si Lord. Okay, may pera ka.
Nasa iyo mga pangailangan, hinahanap mo. Di po ba? Pero nakalimutan ko siya. Kaya kinakailangan nung natin pagtiwalaan tayo ng Diyos sa maliit na bagay para pagkatiwalaan tayo sa malaking bagay. Naghahanap ba tayo ng pag-unlad sa buhay? Simulan natin sa maliit na bagay. Lord, pinagkatiwalaan mo ko nito. Amen? Pauunlalin ito. Para binigyan tayo ng buto ng ating Panginoon. Di po ba? O paano natin palalakihin yung buto? Itatanim natin, hahanap tayo ng magandang lupa, itatanim natin yun, at hindi natin yung binabalik-balikan natin yun. Amen? Didiligan natin, titignan natin kung tubo-tubo na o ano na nangyayari. There's all a process. No? Walang fast track. Huwag natin lagi isipin fast track. Mabilisan. May proseso po. Kasi tinuturuan tayo maghintay ng Panginoon para tayo po ay pagtagumpay. Amen? Failure is not the opposite of success. Ha? Pero tinignan mo kasi, talagang kabaliktaran ng success of failure. Pero dito tingnan natin, failure is not the opposite of success. It is a part of success. Amen? Wala rin na magtatagumpay ng hindi bumagsak. Dahil nakaranas ng pagbagsak. Amen? O ng ano yung tawag doon, mas madali. Di po ba? Hindi natin pwedeng sabihin na nagtagumpay tayo kung wala tayong pinagdaanan. Para tayo magtagumpay, may mararanasan po tayo. Bakit sa Panginoon lagi magtagumpay? Di ba sabi ni Job, puro kabutihan ba ang mararanasan mo sa Diyos? Di ba may paghihirap din? Amen? Para ka magtagumpay sa buhay, dadaanan mo yan. Kaya malaki kasi nung mali yung sinasabi na pag ikay naging Kristiyano, gaganda buhay mo. Kaagad. Hindi ho. May proseso muna yan. Meron kang iiwanan. Amen? Meron kang talagang tatalikuran. Meron kang igigiba. Kung madali pang mag-igiba ng isang bagay na matagal mo nang minahal. Isang bagay na nasa sa'yo, tapos bigla mo igigiba. Katulad ng paniniwala. Katulad ng kinalakihan mo. Tradisyon. Matandang kasabihan. Di ba? Ang hirap niyan. Yung iba niyan, ayaw nilang i-give up yung mga bagay na yan. Yun ang kinalakihan nila. Maging ang kanilang business, dito na ako. Di ba? Hindi ako mabubuhay nang wala ito. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Malaki kasi mga linga niya. Pinanganak ka nang wala siya, nabuhay ka nang wala siya, ngayon nakaramdam ka ng pagmamahal, sabihin mo, hindi ako mabubuhay nang wala siya. Kung si Lord pwede, amen? Pag wala si Lord, hindi tayo pwedeng mabuhay. Bakit? Siya kasi yung buhay eh. Amen po ba? He said, I am the way, the truth, and the life. Kaya mo sabihin na pagka nawala ka, diba? Hindi, mabubuhay tayo because of Him. Not because of the material things or financial. Diba? Ano lang yung tao yan? Diba? Kaya tignan niyo yung mga tao pag walang pera. Ang init ng mga ulo. Diba? Kaya ang pagbaksa natin kung minsan, nakakaranas tayo, pero hindi ibig sabihin, failure ka na talaga. Ibig sabihin, wala ka ng pagkakataon. Minsan pinagdadaan tayo ng Diyos dyan para maranasan natin. Amen? Bago dumating ang success, how many times you fail? Hindi lang usapin. Ang usapin dito, how many times you rise up. Amen? And continues going forward to your success. Because the Lord wants you to be a successful. Amen? Kasi ng Diyos na magtagumpay tayo sa buhay nito. Kaya pinaparada tayo ng Diyos na tatagumpay. Sabi ng 2 Corinthians. 1 Corinthians 7:14, kung hindi nagkakamali, o 2 Corinthians. Or 17 yata. Di po ba? Ipinaparada tayo ng Diyos sa tagumpay araw-araw. Okay? Mga kapatid, mahalagang
na lagi natin unahin ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung busy na sa umaga, unahin natin siya. Pasalamatan. Amen. Sabi ng Biblia nga di ba? Pray without ceasing. Di ba? Paano yun? Mananalangin ka na lang palagi, hindi ka nakakain, hindi ka na maliligo, hindi ka na maghuhugas ng plato, hindi ka na maglinis sa bahay, dahil nananalangin ka nang walang pati. Hindi ho yun ang ibig sabihin. Hindi po ba? Okay. Tingnan, balikan natin. Okay? Ayan. Unahin natin lagi ang Diyos para tayo ay umunlad. Number 1 is put God first. Tandaan natin yan. Ha? Lagi natin unahin si Lord. Dahil si Lord, lagi niya tayong inuuna eh. Hindi mo ba? Inuuna tayo lagi ni Lord. Pangalawa, huwag tayo magbabago. Kung may babaguhin man tayo sa buhay natin, yung mga pangit na nakaraan. Kung meron man tayo babaguhin, yung ating kaisipan ay hindi maganda. Pero yung ginagawa natin sa Lord, amen, huwag nating baguhin. Kasi si Lord yung nagbabago sa atin. Kung meron man tayo babaguhin, siguro dagdagan, hindi bawasan. Dagdagan natin yung paglilingkod natin ngayong taong ito, pag-ibayuhin natin, amen, palakasin natin, kasi talagang ito dami natin hinaharap Ito ba? Dahil lang ba? Dahilan natin yan? Kasi pandemya ngayon, ganito ganyan. Lord, pinakailangan natin matutong maghintay. Maghintay tayo sa magandang plano ng Diyos. Huwag natin madaliin, huwag natin unahan ang Panginoon. Di po ba? Ha? May magandang plano ang Diyos natin. And the last, para tayo ay magtagumpay, kailangan unahin natin ang ating Panginoon. Tandaan po natin yung bagay niya. Yung ating pag-unlad ay nakasalalay sa kamay ng ating Panginoon, hindi sa kamay natin. Huwag natin ilagay ang tagumpay natin sa sarili natin. It is not by might, nor by power, but by the power of God. I can do all things through Christ, not me, not I. Diba? Through Christ, who is strengthening us. Amen? Bakit? May magagawa pa tayo kung walang lakas na bigay sa atin ng Panginoon? Baka na isang kalabit ng gitara, hindi mo magawa. Baka isang ganun ng cymbals, hindi mo magagawa kung wala kang lakas ng tono. Kaya ko yan, malakas ako. Iba yung lakas na binibigay ng Diyos sa lakas na meron tayo. Amen? Dahil yung lakas na binibigay sa atin ng Diyos, nasabi doon, magagawa natin ang lahat ng bagay. Dahil sa lakas na kaloob sa atin ng Panginoon. Magtatagumpay tayo dahil sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Lagi natin tandaan na. Sabihin natin, Lord, kaya nangyari ito dahil gusto mo. Hindi ako, kundi ikaw. Kasi minsan kinukuha na natin yung credit Tayo na yung magaling. Dahil sa akin to, dahil ako to. No. Kaya lalong bumabagsak ang magandang plano ng Diyos sa atin kasi kinukuha natin ang credit. Di ba? Dahil yan, ganito yan. Ang ganda namin, pakiusap namin, ang ganda ng pakikitungo na, ang ganda ng pananalitaan namin. Sana naman lang si Lord, di ba? Kaya yung baksa. Failure. But don't worry. Hindi naman natatapos na ikaw ay bumagsak. Tapos na. Amen? Subukan mo bumangon at tunguhin mo yung tagumpay na gusto ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, napaka ganda ng plano at layunin ng Diyos sa atin. Kung makikita lamang natin, hindi po ba? At hindi natin siya pangungunahan, Lord, ito plano mo sa akin Matututo ako maghintay. At habang naghihintay ako, payapa akong gumagawa. Di ba? Hindi naghihintay ka na wala kang ginagawa, ha? O, ayaw naman ng Diyos ng tamad, di ba? Sabi ng ginagala niya, huwag yung pakainin yung mga taong tamad. Yung walang ginagawa, huwag yung pakainin niya. Hindi po ba? O, Diyos na nagsabi niya, ha? Pag walang ginagawa, huwag pakainin. No, di ba? Kahit sa bahay. No?
Pag hindi marunong maghugas ng pinagkainan, huwag pakainin. Simple lang, ano? Di po ba? Magkaroon ng batas na pinggan mo, kainin mo. Ay, hindi. Pinggan mo, hugasan mo. Para makakain ka. Di ba? Kasi pagka kumain mo na, tambak lang eh. Kaya yung lababo mo siya, may tukod na sa ilalim eh. Babaksak na. Napakasimple lang, mga kapatid. Yung gagawin natin. Di po ba? Hindi man tayo pinahirapan ng Diyos, maging sa kaligtasan nga natin eh. Di ba? Pinahirapan pa tayo ng Diyos, natanggapin natin ang kaligtasan natin? No. By His grace. Amen? By grace you have been saved. We are saved by the grace of God. Not by the good works. Amen? Hindi mo natin nagtrabaho para sa kaligtasan natin. Hindi natin pinaghirapan yung ating kaligtasan. Hindi natin pinaghirapan yung ating kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ginawa ng lahat ng ating Panginoon yan. Yung ginagawa natin, paggawa ng mabuti, yung ginagawa natin paglilingkod, ay sukli o pagkilala na tayo ay karapat dapat gumawa nun dahil tayo ay iniligtas na ng ating Panginoon. Di ba? Kaya nga ang buhay natin, pabuti ng pabuti. Di ba? Paganda ng paganda. Amen? Dahil kay Kristo, dahil kay Jesus, gumaganda ang ating buhay. Hindi po ba, mga kapatid? Kaya magpatuloy po tayo na unahin lagi natin ang Panginoon sa pag-unlad ng ating mga buhay na kagustuhan ng ating Panginoon na Jeremiah chapter 29 verse 11. Ang plano niya sa atin, paularin tayo, pasaganahin tayo, at ayaw tayo paghirapin, mangyayari yan sapagkat sinabi ng ating Panginoon yan. Ang kailangan lamang natin ay unahin lagi natin ang Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon na harap ang ating mga pagulipod, ang lahat ng ibinibigay natin sa Kanya dahil yan ay pagpapakita ng pag-una natin sa Kanya. Unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay at Kanya naman tayong pagtatagumpayin sa buhay nito. Let us pray. Hallelujah.